Mahilig ka ba sa kape? Bago ko dugtungan ng aking katanungan, nais ko munang ipakilala ang aking sarili. Ako si Mary Divine Grace G. Panton mula sa Humanidades at Agham Panlipunan. Magandang buhay sa inyong lahat. Sa araw na ito, narito tayong lahat upang damhin ang hudyat ng pagpupunyagi, kung saan napagtanto natin ang pagtatapos ng kabanatang ito at yayakapin natin ang susunod na ito. Mga minamahal kong kapwa magsisipagtapos, mga guro, mga kawani ng paaralan, at mga panauhin, kalihim ng kagawaran ng edukasyon, Senator Juan Edgardo Fanny Angara, Direktor ng Rehiyon 3, Dr. Ronnie S. Malyari, Tagapamahinala ng Paaralan, Dr. Norma P. Esteban, Education Program Supervisor, Dr. Virgilio Lagi, sa ating punong lalawigan, iginagalang Daniel R. Fernando, ang kinatawan ng ika-5 distrito, iginagalang Ambrosio Boy Cruz Jr., ang ating punong bayan, Attorney Agatha Paula Cruz, sa ating punong guro 4, Ginoong Efren M. Santiago, sa ating mga katuwang na punong guro, Ginoong Anthony B. Bautista at Binibining Joanne T. Buluran, at sa ating panauhing pandangal, Ginoong Jerome B. Santiago. Maraming salamat sa pagdalo sa espesyal na araw na ito. Binabati ko ang aking kapwa mag-aaral at mga magulang dahil ginaya nating lagpasan ang mga hamon na maaaring nakasalubong ng bawat isa sa inyo. Madama lamang ang simoy ng hangin sa araw na ito. Isang napakalaking oportunidad ang mabigyan ako ng pagkakataong makapagsalita sa inyong harapan. Isa ito sa mga pangyayaring dati nilalakbay ko lamang sa aking paligid. Ngunit ngayon, narito ako upang ibahagi ang sarili kong paraan sa pagtitimpla ng kape. Hindi ako mahilig sa kape, ngunit hinabi ko ang bawat piraso ng sangkap upang makabuo ng natatanging timpla. Isang timpla na nag-iiwan ng marka sa sarili kong panlasa. Matapos ang karanasan ko sa online distance learning noong pandemya, hindi kailanman pumasok sa isipan kong makakausad ako muli. Isa ako sa mga estudyanteng nahirapan lunukin ang bagong sistema. Gayunpaman, nung magsimula ang face-to-face classes, doon ko ibinuhos ang lahat ng oportunidad. Mga pagkakataong tila naipon at nakahon sa loob ng 2 akademikong taon na inanod ng panahon. Alam kong maraming nasayang na oras na maaari kong paglaanan ng aking enerhiya upang magkaroon ng kaliwanagan ang bawat tanong sa aking isipan. Hinayaan akong lamunin ako ng takot. Nagtago ako sa likod ng kamera at tinakbuhan ang ilan sa mga taong nagmamahal sa akin. Alam kong ikinahon ko ang aking sarili sa haliging kwadrado. Kaya naman, gumawa ako ng paraan upang makatakas sa loob nito. Isa akong manunulat mula elementarya. Nahilig ako sa pagbuo ng tula at mga storya na sumasalamin sa mga karanasan at kalagayan sa aking mundong ginagalawan. Maging noong pumasok ang pandemya, nalayo man ang loob ko sa realidad, ngunit hindi nawala ang pagtangkilik ko sa pagsusulat. Kung gaano kataas ang hilig ko sa pagsusulat at pagbabasa, ganoon naman ang takot ko kapag numero na ang usapan. Hindi ko makakalimutan yung mga YouTube videos na nakakalimang beses na ulit ako para lang malaman ko kung paano ba mag-solve ng math problems. Lalo na kapag may exams. Ilang beses kong pinupukpuk ang sarili ko para lang makabisado yung pasikot-sikot ng formulas. Kaharap ko ang lapis at papel.
papel. Tangan ko ang pawis at luha dahil mga numero lang pala ang makakapag-question kung kaya ko ba talaga. Pinagbuklod-buklod ko ang mga sangkap upang magsilbing sandata habang tinitimpla ko ang swak at tamang timpla na babaunin ko sa mga susunod na kabanata. May mga pagkakataong nasusobrahan sa butil ng kape ang hinahanda kong panulak, ngunit alam kong bukas pa rin ang pintuan para sa pagkakamali at muling pagsisimula. Hindi naging madali ang proseso ng pagsasama-sama ng sangkap ng aking kape. May mga pagkakataong kinukulang sa lasa, hanggang sa bawat halo ay sinabayan na ng may init na luha. Sa kagustuhang mapunan ang kakulangan, kahit luahan, ay pinilit kong makamit ang perpektong timpla. Doon ako nagkamali. Sinubukan kong hanapin ang tinatawag nilang perfect blend. Pero napagtanto ko na ang tinatahak kong bulwagan ay hindi laging patungo sa perpekto. May mga araw na walang tulog. Ilang beses ipinagsasawalang bahala ang sakit ng katawan, ang pagkalam ng tiyan, at ang pagod ng isipan para lamang maabot ang timpla na inakala kong magdadala sa akin sa nagniningning na bukas. Ngunit may ibang paparaan pa pala bukod doon. Dahil sa pagtitimpla ng kape, kailangan mo nang kilalanin ang sarili. Alamin kung ano ang tamang lasa na magbibigay sa iyo ng kasiyahan at kung ano ang kalalabasan ng lahat ng iyong paghihirap. Hindi kailangang hanapin ang perfect blend. Ang mahalaga, bago mo pag-isahin ang mga sangkap, nahanap mo na ang tamang pasilyo kung saan naroon ang mumunting hakbang na ihahatid ka sa bukana ng kasiguraduhan. Minsan, nasusobrahan din sa asukal ang timpla, hanggang sa unti-unting nararamdaman na parang may mali. Dumating sa punto na nais nang abutin ang inaasahan ng iba, at hindi ang gusto ng sarili kong panlasa. Hinangad na salubungin ang mga ekspektasyon nila, hanggang sa wala nang natitirang lakas para sa sarili nating hangarin. Isa iyon sa timpla ng kape na ayaw ko nang balikan. Sa dahan-dahan kong pagtahak sa mundong ito, ako mismo hindi naniniwala sa sarili kong kakayahan. Hindi ko alam kung kaya ko, pero sinubukan ko. Sinubukan kong salubungin ang mga limitasyon ko at pinanghawakan ko ang tiwala ng mga taong malapit sa puso ko. Madaling magtimpla ng kape, ngunit mahirap hanapin ang tamang lasa. Isang lasang magpapatuloy sa atin upang gumising at lumaban para sa susunod na kabanata. Ang kwento ng aking pagtimpla ng kape ay maaaring naranasan niyo rin. Ngunit lahat tayo ay may kani-kanyang timpla. May kani-kanyang kwento, may kani-kanyang paraan. Gusto kong matuklasan ninyong lahat ang sarili ninyong timpla na mananamnam ninyo sa pagsilip ng susunod na umaga. Ang mensahe nito ay maaaring magsilbing inspirasyon. Ngunit higit sa lahat, nais nitong maging susi upang mabuksan ninyo ang mga nakatagong bersyon ng inyong sarili. Mga bersyong maaaring hindi nyo pa natutuklasan. Dahil sigurado ako na kaya nyo. Kaya nyong bumangon para yakapin ang pagsinag ng araw. Kaya nyong tuklasin ang bawat pinto na naghihintay para sa inyo. At kaya nyong gawing posible ang lahat ng imposible. Lahat tayo ay may sariling paraan ng pagtitimpla ng kape. Gaya ng agos ng buhay, may kani-kanyang paraan para mabigyan ito ng kulay. Para mahanap natin ang harmonya ng kasiguraduhan. Maaaring hindi ko pa natatagpuan ang perpektong timpla para sa aking kape ng aking istorya.
Ngunit ang paghahabi ko sa bawat butil ng kape na nakaayon sa takbo ng aking buhay ang naging dahilan kung bakit ako narito sa inyong harapan. Hindi perpekto, pero naitawid ko ang buhol-buhol na proseso. Sa prosesong nilakbay ko, hindi mawawala ang mga espesyal na tao at natatanging tao na niniwala at nanindig sa tabi ko. Si Camille, Jana, Asia, at Carlea na nakilala ko sa mga panahong nahihirapan akong magpatuloy at iharap ang sarili ko sa kamera. Sila ang nagsilbing liwanag sa magulong mundong hirap ako sa pagtahak. Si Faye na kasama ko mula elementarya na nagsilbi kong panyo sa bawat luha na inilabas ko noong mga panahong nakakapagod na ang lahat ng tao. At si Ira na kumumpleto sa pahina ng yugtong ito. Ang mga leksyon na ibinigay niya sa akin at ang bawat tulong na iniabot niya sa akin sa mga panahong nahihirapan ako sa anumang bagay, ang isa sa naging dahilan kung bakit kinaya kong umakyat ngayon sa entablado. Sila na nasilayan ang bawat luha na itinago ko sa mundo, maging ang pagyakap ko sa sarili kong kulungan. Ang bawat kape, pagkain, kwento, at luha na aming napagsaluhan ay isa sa hindi ko makakalimutang parte ng aking libro. At para sa aking Yungs 12C, sa aking mga kamag-aral, at sa aking nabuong kaibigan sa loob ng silid, alam kong hindi naging madali ang mga pinagdaanan natin ng sama-sama. Pero nakaya niyo. Sa 2 akademikong taon na pinagkatiwalaan niyo ako na tumayo bilang isa sa inyong tagagabay, nasilayan ko ang mga oras na inilaan niyo para salubungin ang masayang araw na ito. Masaya ako para sa inyong lahat at babaunin ko ang maliligayang alaala na meron ako kasama kayo. Sa aking mga gurong nagsilbing tulay sa gitna ng hagupit ng alon, Ma'am Melody, Ma'am Iya, Ma'am Mary, Sir Joms, Ma'am Margie, Ma'am Sally, Sir Christ, at sa lahat ng guro mula sa Departamento ng Humanidades at Agham Panlipunan na nagtiwala sa akin. Isa po kayo sa humulma at nagtulak sa kinalalagyan ko ngayon. Babaunin ko po ang mga aralin at leksyon na inilatag nyo upang magporsige kami at ituloy ang aking nasimulang kwento. Hindi matatapos ang mensaheng ito nang hindi ko nababanggit ang aking pamilya. Ang may dahilan kung bakit ako patuloy nagsisikap upang ipakita sa kanila ang bunga ng mga sakripisyo at oras na inilaan nila upang magabayan ako. Ate Ella, Ate Odi, Kuya Adam, Ate Made, at Kuya Neil na laging nandyan upang bigyan ako ng rason nang patuloy kong buksan ang pinto ng bawat oportunidad na maaaring naghihintay sa akin. Kay Mama May at Papa Eddie na sinusuportahan ako mula pa lamang noong ako'y isang sanggol. Sila ang nagsilbing ilaw sa mumunting hakbang na tinatahak ko patungo sa aking mithiin. Hindi nila ako tinulang para makamit ito at makapagsalita sa inyong harapan. Bagkus, tangan ko ang kanilang suporta upang ipagpatuloy ang lahat ng ito. Natuklasan nila kung paano ko bitawan ang 8 oras na tulog at 8 basong tubig para lamang matapos ko ang aking kinakailangan gawin. Pagdating sa usapan ng aking pag-aaral, inayaan nila akong galugarin ang kabilang parte ng mundo. Natutunan kong mahalin at harapin ang kasiyahan sa mundo na mayroon ako sa loob ng paaralan. Marahil nariyan lamang sila upang ako'y suportahan. Maraming salamat po, Mama at Papa, sa lahat ng paghihirap na pinipilit niyong daanan para lamang mairaos at maitaguyod ang ating pamilya.
Ang lahat po ng mga nakamit ko sa loob at labas ng paaralan ay para sa inyo. Sila ang mga taong sa aking paligid na kumumpleto sa sangkap na kinakailangan ko para sa kape na aking binubuo. Sila ang nagbalanse sa lasa at nagpunan ng blankong pahina. Ang kwento ko na tila isang kape. Minsan mabait, pero may daan upang maging balanse at klaro ang lakbayin sa aking panlasa. Hindi ako mahilig sa kape, ngunit ang munting karanasang itong binahagi ko sa inyo ang siyang nagsilbing kape na gumising sa akin para sa bukas, para sa panibagong ihip ng hangin na aking kakaharapin. Para sa huling pagkakataon, ikinagagalak kong masilayan kayo sa araw na ito. Suot ang inyong sariling toga. Hindi nyo man ikwento ang hirap na inyong pinagdaanan, pero alam kong lahat ng yan ay bunga ng dugo at pawis na inialay nyo, makamit lang ang diploma na inaasam nyo. Hanggang sa susunod nating pagkikita, fellow graduates, hindi rito nagtatapos ang ating istorya. Bagkus, ito ang susi para sa susunod na kabanata. Muli, ako si Mary Divine Grace G. Panton, may pinakamataas na karangalan mula sa Humanidades at Agham Panlipunan. Isang mapagpalang umaga sa inyong lahat. Maraming salamat, Divine. Ngayon po ay ating mapakikinggan ang talumpati ng kalagayan ng paaralan mula sa butihing punong guro ng Giginto National Vocational High School, Ginoong Efren M. Santiago. Punong guro